Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-48 na kabanata. Ang kilabot na Azure Dragon Society. Ng pamilya ni Madison Robbins. Huwag kang lalapit. Huwag kang maglakas loob na hawakan ako. Natakot si Madison. Pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, pinatay niya ang kasintahan ni Alex. Ngunit mayroon siyang reputasyon na pinoprotektahan. Kung tatakas siya, sa harap ng napakaraming saksi, hindi na niya maipapakita ang kanyang mukha dito. Lumapit si Alex sa kanya, at sinampal siya ng malakas. Ikaw na mabahong talunan, wika ni Madison, habang dumudugo ang kanyang labi. Gusto niyang sampalin ito pabalik pero hinawakan na siya sa buhok, at walang pakialam kung masaktan man siya. Pinapanatili ni Alex, ang kanyang pagkakahawak. Nagsimula siyang maglakad patungo sa lawa. Halika na, sabi ni Alex. Mabaho ka, huwag mo akong hawakan. Isinusumpa kita, sabi ni Madison. Habang naglalakad si Madison, ay natisod ito. Bumagsak ito sa lupa. Hindi na hinintay ni Alex na makabangon ito. Bagkus ay hinila siya nito. Napasigaw si Madison sa sakit. Hinila siya ni Alex, hanggang sa lawa. Hinawakan niya ito sa ulo, at iningod-ngod sa ilalim ng tubig. Tulad ng ginawa niya, at kanyang mga kaibigan kay Debbie. Gusto ni Alex na maramdaman niya, ang naramdaman ni Debbie. Bitawan mo ako, bastardo ka. Napasigaw si Madison sa gulat. Tulungan niyo ako, sigaw niya, nang sumunod na pag-ahon ng ulo niya. Gusto akong patayin ng siraulong ito. Tulong, sigaw muli niya, habang nabulunan siya, at umubo dahil sa maraming tubig na nainom. Nagbabaka sakali siya, na may magliligtas sa kanya, mula sa mga nakapalibot. Pero kung sino man sa kanila ang may ganoong klase ng tapang, hindi sana namatay si Debbie. Masyado silang takot na makialam, kaya tahimik lang silang nanonood sa gilid. Itinulak ni Alex si Madison ng mas malalim sa tubig, at hinayaan siya doon ng mas matagal. Sa bawat paglabas ni Madison sa tubig, mas lalo siyang nawalan ng pag-asa. Habang sinusubukang makabawi sa paghinga ng mahalagang hangin, para sa kanyang baga, Alex, I'm sorry. Sabi nito habang humihikbi siya. Hindi ko dapat pinatay si Debbie. Pabayaan mo na ako. Hindi na niya kinaya ang parusa ni Alex. Kung papanatilihin siya nito ng mas matagal, baka mamatay siya. Ano ngayon ang silbi ng paghingi ng tawad? Maibabalik ba nito si Debbie? Sa kanya ka dapat humingi ng tawad. Alex, pasensya ka na. Nagmamakaawa siya. Babayaran kita ng malaking halaga. Magkano ang gusto mo? $500,000 o $1,000,000. Pag-isipan mo mabuti. Pag may nangyari sa akin, pagsisisihan mo. Masisira ang buhay mo. Huli na ang lahat, sabi ni Alex. Naramdaman ni Madison ang lamig na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Talagang papatayin siya ni Alex. Itinulak muli ni Alex ang kanyang ulo sa ilalim ng tubig. Nakapagdesisyon na siya. Sa pagkamatay ni Debbie, ang kanyang buhay ay hindi na mahalaga. Pagkatapos niyang patayin si Madison, ay ililibing niya si Debbie, at pagkatapos ay susundan niya ito sa kabilang buhay. Hindi kita inalagaan ng mabuti sa buhay na ito. Pero babayaran kita sa susunod. Hintayin mo ako. Malapit na ako. Sa isip ni Alex. Sa puntong ito, 1 minutong nasa ilalim na ng tubig si Madison. Lumitaw ang maliliit na bubble sa ibabaw, at ang kanyang kamay ay kumakampay sa tubig ng malakas habang siya ay nagpupumiglas. Mas mahirap ang kanyang nararanasan kumpara sa nangyari kay Debbie. Biglang may malalakas na sigaw. Binuksan ang bakal na tarangkahan ng paaralan. At maraming sasakyan ang pumasok. Walang tigil ang pagmamaneho ng mga ito. At ang ilan sa mga mag-aaral, ay kailangang tumalon ng mabilis papalayo, upang maiwasang masagasaan. Ang mga mamahaling kotse ay dumiretso sa Ramsey Lake. Nakuha ang atensyon ng mga mag-aaral. Mercedes-Benz iyon, sabi ng isang tao. Isang Jaguar, isang BMW, at isang Rolls-Royce. Ang mga estudyante, ay hindi pa nakakita ng napakaraming mamahaling sasakyan sa isang lugar. Marami sa kanila ang napasigaw sa paghanga, bago inilabas ang kanilang cellphone para kumuha ng litrato. Ang pinto ng lahat ng sasakyan maliban sa Rolls-Royce. Halos sabay-sabay bumukas ang pinto. Bumaba ang 3 hanggang 5 tao sa bawat sasakyan.
Lahat sila ay mapoporma, at nakasuot ng iba't ibang damit. Lahat sila ay may isang bagay na magkakatulad. Ang dragon na tato sa kanang kamay ng bawat isa. Ang ilan sa kanila, ay sumugod sa mga estudyante, at kinuha ang kanilang mga cellphone. Ilan sa mga lalaki na malalaki ang katawan, ay pumunta sa ibang mga estudyante. Sabi nila, kami ang Azuri Dragon Society. Kung ayaw nyo ng gulo, isara ninyo ang inyong bibig. Kung sino man ang sawa na sa kanilang buhay, ay magpatuloy lang sa pagkuha ng mga larawan. Takot na takot ang lahat ng estudyante. Wala man lang nagsalita kahit isa. Siyempre walang may lakas ng loob lumaban. Ang Azure Dragon Society. Bulong ng isa sa mga estudyante. Sila ang may-ari ng lungsod. Nabalitaan ko, na nagkaroon ng madugong labanan sa pagitan ng mga gangster sa New York, noong nakaraang buwan. Sagot naman ng isa pang estudyante. At nanalo ang Azure Dragon Society. Sila ang may control ng New York Underworld. Ang mga taong ito ay mga ganid. At walang naglalakas loob sa kanila, sabi ng isa pang estudyante. Tapos na tayo. Aalis na ako dito. Ang lalaking iyon ay nasa malaking problema ngayon. Habang pinipigilan ng ilang lalaki, ang pagkuha ng litrato ng mga estudyante. Isa pang grupo ang sumugod kay Alex na may dalang mga pamalo na bakal. Nang magsimula na silang umatake, kinailangan ni Alex na bitawan si Madison para iligtas ang sarili. Ang mukha ni Madison ay mukhang kawawa, nang makaahon ito sa tubig. Huminga siya ng malalim para makabawi. Kung lilipas pa ang 10 segundo, siguradong sasapitin din niya ang naging kapalaran ni Debbie. Nang medyo makarecover na siya, tinulungan siya ng ilan sa mga lalaki, mula sa Azure Dragon Society, paahon sa pampang. Bumukas ang pinto ng Rolls Royce, at lumabas ang isang lalaki na nasa edad 50 anyos. Ang kanyang buhok ay puti, at sapat na ang makikita upang malaman na siya ang pinuno ng grupo. Nakasuot siya ng black suit, at may tabako ang kanyang bibig. Kahit na wala sa mga estudyante ang nakakakilala sa kanya, masasabi nilang siguradong ito ang leader ng Azure Dragon Society. Siya talaga ang pinuno nila. Si Quentin Robbins. Uncle Quentin. Tawag ni Madison, habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Nagulat naman ang lahat ng estudyante. Hindi nila akalain na si Madison ay pamangkin ng pinuno ng Azure Dragon Society. Kaya pala walang kumakalaban sa kanya. Niyakap ni Madison si Quentin habang umiiyak. Uncle Quentin, kung medyo na late ka sa pagpunta, baka patay na ako. Nilulunod ako ng pulubi na iyon. Kailangan mong tulungan ako na patayin siya. Huwag ka nang umiyak, Madison. Bahagya niyang tinapik ang likod ng kanyang pamangkin. Kung maglalakas loob siyang ebuli ka sa aking lungsod, malamang nasawa na siya sa kanyang buhay. Kung ganoon ay pagod na siyang mabuhay. Haharapin ko siya para sa iyo. Nanlilisik ang mga mata niya sa galit, habang nakatingin kay Alex, na nakikipag-away pa rin sa 3 lalaki, sa tubig. Hindi mahina si Alex. At ang kanyang determinasyon na maghiganti para kay Debbie, ang nagpapalakas sa kanya. Ang isa sa mga lalaki ay bumaliktad sa tubig. At hindi nagdalawang isip si Alex na umatake. Kahit na may umaatake sa kanya mula sa likuran. Hindi siya umatras. Pinalakas niya ang kanyang sarili. Nagkaroon din ng ilang mga pinsala si Alex, ngunit wala siyang pakialam. Isa lang ang nasa isip niya. Patayin si Madison. Tinungo niya ang pwesto ni Madison. Nakatayo ito sa tabi ni Quentin. Pero hindi siya pinansin ni Alex. Uncle Quentin, papunta na siya dito. Kitang-kita ni Madison na nakatingin siya sa mga mata niya. Gusto niya akong patayin. Uncle, tulungan mo akong patayin siya. Takot na sabi ni Madison. Huwag kang mag-alala, tinitiyak ni Quentin sa kanya na magiging ligtas ito. Bahagyang itinagilid niya ang kanyang ulo sa gilid. At isa sa kanyang mga tauhan, ang naglabas ng itim na pistol. Ikinesa ito, at itinutok mismo kay Alex. Nang makita ng mga estudyante ang baril, nagsimula ang ilan na matakot habang ang iba ay napaatras ng ilang hakbang. Sa mga pelikula lang sila nakakita ng baril. Hindi pa kailanman sa totoong buhay. Ang mga baril ay mapanganib, at maaari itong makapatay ng isang tao, kaya sino ang hindi matatakot? Pero umarte si Alex na parang hindi niya nakita ang baril. Nakatuon siya kay Madison habang patuloy ang paglalakad nito. Nagulat si Quentin.
Itinaas niya ang kamay, at tinutok ng lalaking may hawak ng baril kay Alex. Barilin mo siya. Isang putok ng baril ang narinig. Bumagsak si Alex sa lupa. Napahawak siya sa kanyang kanang braso. Nabasa ng pulang dugo ang kulay abong manggas niya. Ang mantsa ay lumaki at kumalat. Tumulo ang dugo sa berdeng damuhan. Nang makitang bumagsak si Alex sa lupa, ay labis na ikinatuwa ni Madison. At nagsimulang mawala ang kanyang galit. Nang makarinig sila ng putok ng baril. Natakot ang iba, at nagsimulang maghiyawan ang mga estudyante. Ilang segundo lang ang tagal ng pagkakahiga ni Alex sa lupa, bago siya bumangon. Hinawakan niya ang dumudugo niyang braso, habang patuloy na naglalakad patungo kay Madison. Lalong nagulat si Quentin kay Alex. Ngumuso siya. Ang batang ito ay hinahamon ang kanyang awtoridad. Hoy tanga! Diyan ka lang, kung hindi ay babarilin kita sa ulo at dibdib. Kung pinatay ang mahal mo sa buhay, hahayaan mo ba? Malamig na tanong ni Alex. Umaasa siyang papayagan siya ni Quentin na makalapit kay Madison. Ngunit hindi ito magiging madali. Naguguluhang tumingin si Quentin kay Madison. Sabi niya sa kanya, ang katotohanan sa nangyari. At sinulyapan niya si Debbie na hindi gumagalaw sa damuhan. Ngumisi siya. Wala siyang kwenta. Sino ang mag-aalala kung patay na siya? Hindi mo talaga naiintindihan, habang patuloy na lumalapit si Alex. At gusto mong pagbayaran ng pamangkin ko, ang pagkamatay ng isang walang kwentang tao. Naiinis na si Quentin. Muli niyang itinaas ang kamay at galit na sumigaw. Barilin siya sa binti. Muling narinig ang putok ng baril. Tinamaan si Alex sa kanyang kanang binti. Hinawakan niya ng mahigpit ang dumudugong binti, at ipinikit ang mga mata sa sakit. Tumango si Quentin na may kasiyahan. Ganyan ang nangyayari kapag hindi mo ako pinakinggan, sa isip niya. Sino ka sa tingin mo? Isa kang walang utak na bata, na may lakas loob na hamanin ako. Napawi ang ngiti ni Quentin, nang sumigaw, at makita niyang nagsisimulang gumapang papunta sa kanya si Alex. Nag-iiwan ng pulang bakas ng dugo sa madadaanan niya. Ang mga estudyante, ay napahanga kay Alex, dahil sa katapangan na ipinapakita nito. Sa isang sandali, nakalimutan nila ang kanilang takot, at naisip na magtatagumpay si Alex sa paghihiganti sa kanyang kasintahan. Ang kanilang mga puso, ay puno ng awa at pag-asa. Mabahong talunan, akala mo ba mapapatay mo ako? Sabi ni Madison na nakatingin kay Alex sa lupa. Kinuha ni Madison ang baril sa isa sa mga lalaki. Itinutok ito sa ulo ni Alex. At sinabi, dahil mahal na mahal mo si Debbie. Bakit hindi mo siya samahan? Umatras siya ng bahagya. At sinimulang kalabitin ng daliri niya ang gatilyo. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.